Alright, isang magandang hapon po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. At binabati ko rin po ngayong hapon ang kasama kong DJ na si DJ Res. Salamat partner at magandang hapon din sa'yo. Sa hapong ito, ika-24 ng Abril taong 2025, samahan niyo kami upang talakayin ang aming programa patungkol sa endangered species na aming pinamagatang Biodiversity Conservation with Special Focus on Tamaraw. Ako nga pala si Mark Anthony A. Jimenez as DJ Maki. At ako naman si Reslijan Garcia as DJ Res. Ito ang 107.9 Radio Calibasib. Partner, pag-usapan naman natin ngayon ang usapin tungkol sa tamaraw at aalamin natin kung ano nga ba ang kanilang kalagayan mula sa mga kamay ng mahigiting na tamaraw ranger na nangangalaga sa kanila. At syempre partner, bago ang lahat, personally nakakita ka na ba ng tamaraw? Hindi pa partner, sana makita din ako niyan soon. Ikaw ba partner? Sa totoo lang partner, kahit na taga Mindoro ako, hindi pa talaga ako nakakita ng tamaraw. Hopefully, makita ko rin ito in reality. At ito na nga partner, meron tayong inimbitahang panauhin mula sa pamunuan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na magbibigay ng kaalaman tungkol sa tamaraw na nanganganib ng maubos. Now, please welcome Sir Neil Anthony A. Del Mundo, the TCP DENR Deputy Coordinator and Ecosystem Management Specialist 2. Kumusta naman po kayo ngayong araw, sir? Okay naman. Salamat pala sa pag-imbita niyo sa amin dito at sana may maibahagi ako sa inyo. Opo, at yun nga po. Sir, pwede niyo po ba kaming bigyan o bahagian ng mga kaalaman tungkol sa tamaraw at kung ano nga ba ang kanilang kalagayan mula sa kamay ng tamaraw ranger po? Ayun, meron tayong mga rangers, sinatawag natin ng mga bantay tamaraw at sila yung nangangalaga sa mga tamaraw natin sa kanilang likas na tirahan o natural habitat. Meron tayong 18 rangers at ganoon din may mga park attendants din tayo at saka park rangers. So sa ngayon, yung tamaraw natin ay nasa 500 to 600 ang bilang sa buong isla ng Mindoro. At saka alam nyo ba na ang Radyo Calibasib ay pinangalan kay Calibasib? Kilala niyo si Calibasib? Yes po, last din po, yun nga po nabalitaan din po namin na si Calibasib ay na rin po, nabantay na rin po, sir. Sa Tamaraw Gene Pool Farm. Opo. Sir, anong taon po ba nagsimula na mapasama sa listahan ng endangered of species ang tamaraw? Ayon sa International Union for the Conservation of Nature, ang tamaraw ay naging endangered sa listahan nila noong 1996. Tapos ito ay inakyat sa critically endangered o malapit ng ma-extinct o maubos noong year 2000. Sa Philippine Red List naman, ito ay napasama sa Red List ng Philippine Red List noong 2019. Sir, ilan na lang po ba ang possible na bilang ng tamaraw ngayong kasalukuyan? Ayun, katulad na nabanggit ko kanina, base sa aming mga pag-aaral at pagbibilang, nasa 500 to 600 yung tamaraw natin sa buong isla ng Mindoro. Yes po, sir. Sir, ano-ano po ba ang mga hakbang na ginagawa nyo para pangalagaan ang mga tamaraw sa banta ng panganib o pagkawala nito? Kami sa Tamaraw Conservation Program, ang Tamaraw Conservation Program ay ang pangunahing opisina ng gobyerno na nangangalaga at nagkukonserba ng ating tamaraw. Sa ngayon, ang TCP ay merong in situ conservation management o yung pangalaga, pagprotekta sa tamaraw sa kanilang natural na habitat, at ganoon din yung ex situ o pangangalaga sa tamaraw sa mga breeding facility. Pero ngayon wala pa tayong breeding facility, pero isa yun sa component ng TCP. Sir, meron na po bang nakasuhan dahil sa paglapag na patuloy na paghahunting ng mga tamaraw, sir? Meron naman, pero unfortunately hindi ako pwedeng magbigay pa ng mga details kasi nasa korte yung kaso. Sir, ano po ba yung kapag naglabag po ba ang isang tao o nakasuhan dahil sa pagpatay ng mga tamaraw, ano po ba yung possible na kasong maihahatol sa kanila, sir? Ayon sa Wildlife Act o Republic Act 9147 ng 1992, ang pagpatay,
pagsugat o kahit pagdadala, pag nahuli ka na may dala na parte ng tamaraw, o kahit yun nga, pagsugat lang o pananakit sa critically endangered na hayop, base sa listahan ng Philippine Red List, ang parusa ay 6 hanggang 12 taong pagkakakulong at saka pagmumulta ng 100,000 up to 1 million pesos. Yes. Sir, may pag-asa pa po bang mapadami ang mga tamaraw para hindi na ito tuluyang mag-extinct? Sa ngayon, sa tingin naman namin, may pag-asa kasi maraming tumutulong sa atin at lalo pa nga na tayo mga taga Mindoro ay alam naman natin na kailangan natin proteksyonan yung tamaraw. Kaya nga, ang hiling namin sa TCP at saka ng mga taga-bantay ng tamaraw ay pagtulong-tulungan natin, lalo na kayong mga kabataan na pangalagaan at ang tamaraw at ipamahagi yung mga impormasyon tungkol dito. Sir, may pagkakataon po bang gumawa ka na din po kayo ng breeding sa pamamagitan ng tamaraw at kalabaw? Nung unang panahon yata, noong 1990s, may mga ganong pag-aaral, pero ito ay hindi naging effective kasi magkaiba nga sila ng species. Sir, ano po bang pangunahing mensahe ninyo sa ating mga kababayan na nakatira malapit sa mga tirahan ng ating mga hayop katulad ng naninirahan sa kabundukan, kagubatan, malapit sa karagatan at iba pa upang mapangalagaan ng ating ecosystem? Ayun, tulad nga ng nabanggit ko, ang tamaraw ay unique sa atin dito sa Mindoro, dito lang meron nun. Kaya ito ay ating, kumbaga, ito ay ating karangalan, pride and honor natin. Pero doon sa pride and honor na yon, kailangan may kaakibat na responsibilidad. Responsibilidad nating pangangalagaan at paramihin ang mga tamaraw. Siguro, ang magagawa natin, lalo na kayong mga kabataan, yung tamaraw kasi is yung simbolo siya nung napakayamang likas na yaman ng Mindoro na wala sa ibang bansa, wala din sa ibang parte ng Pilipinas. So bilang mga kabataan, ang gawin natin is pangalagaan natin yung ating kalikasan. Mga simpleng bagay lang tulad ng hindi pagtatapon ng basura, o di kaya kung may balat tayo ng candy, ipunin muna natin, ilagay natin sa tamang lagayan, huwag tayong gumamit ng mga single-use plastics, at mag-recycle din tayo. Yung mga simpleng lifestyle changes na makakatulong, kahit napakaliit na gawain, makakatulong sa ating kalikasan. Yun ay makakatulong sa ating ecosystem, sa ating kabundukan, kagubatan, at sa ating karagatan. Mahalagang paalala mula sa Developing Communication 2A na ang pangangalaga sa tamaraw ay hindi lamang tungkol sa isang uri ng hayop, ito ay sumasalamin din sa pangangalaga ng ating kalikasan, ng ating kagubatan na kanilang tahanan, at sila rin ang nagbabalanse ng ating ecosystem na mahalaga para sa ating lahat. At ganun po ay huwag mo nating kakalimutan na ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pagpapanatili ng kanilang kasalukuyang bilang. Maging mamatnuri po tayo sa ating mga gawain at iwasan ang anumang makakasama sa kanilang populasyon at tirahan. Ang pagkawala ng tamaraw ay hindi lamang pagkawala ng isang natatanging hayop ng mga Pilipino, kundi pati na rin ang likas na yaman. Kaya po, muli namin hinihimo ang lahat na makaisa po tayo sa pagsisikap na masiguro ang kanilang patuloy na pamumuhay para sa susunod pang henerasyon. At ngayon po, tuloy na pong matapos ang aming programa Biodiversity Conservation with Special Focus on Tamaraw, na punong-puno ng kaalaman at pag-asa, kasama ating importanteng panauhin na si Sir Jel Anthony Del Mundo. Sir, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi sa amin ng kaalaman, awareness, at ganoon din po sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat din sa pag-imbita. Yes po, sir, before tayo mag-dismiss po, may mga ilang katanungan pa po na gusto pong malaman po sa inyo. So, katulad po kanina, ilan nga po yung bilang pulit ng tamaraw po na nabubuhay po ngayon ay nasa mga 500 to 600. 500 to 600 po. Sa 500 to 600 po, sir, na yun, ilan po ba yung bilang ng babae at ilan po yung bilang ng lalaking tamaraw? Naku, mahirap alamin yan sa ngayon kasi yung ibang tamaraw katulad dong sa Upper Amnites, may parte ng sablayan. Talagang Yes, hindi natin malalapitan at makita kung lalaki o babae sila. Opo, sir. Sa iglit lang yung maaari nating masabi kung ilan yung babae at lalaki sa kanila. Bali po, sir, may ilan po ang documentary po na napanood po about tungkol sa may tamaraw po, no?
Ang tama raw po ba is as in alpas po tayo sa may kagubatan po or isang restricted area po. Ang tama raw natin ay matatagpuan sa 4 na lugar dito sa Mindoro. Una sa Mount Siglit Paco Natural Park, pangalawa sa Mount Calavite Wildlife Sanctuary, pang-3 sa Aruyan Malati Tamaraw Reservation sa Sablayan, at saka pang-4 sa Upper Amnay. At ito nga ay katulad ng nabanggit mo ay nasa wild. Hindi sila katulad ng kalabaw na pwedeng ipit, pwedeng lapitan, pwedeng sakyan. Sa katunayan nga nitong huling pagbibilang namin ng Tamaraw ay may isa tayong ranger na nasuwag at na-ospital. Dahil ang Tamaraw ay territorial at ito nga ay wild, ay talagang mababangis sila. Yun nga po. Sir, bukod pa sa mga organisasyon po dito sa may Tamaraw po, or may mga katulong po ba kayong ibang ahensya ng gobyerno na sa labas po ng Mindoro na tumutulong rin po magpaano ng Tamaraw po? Padami? Oo, madaming tumutulong sa atin na ibang ahensya ng gobyerno. Tsaka maraming non-government organizations. Meron tayong mga partners na local, na non-government organizations. Meron tayong mga international partners katulad nga ng International Union for Conservation of Nature, Zoological Society of London. Ayan, nagpa-fund sila at tumutulong sa research. Ngayon din yung mga scientists natin locally and abroad, international. May pagkakataon po ba, sir, na may Tamaraw po ba na inilabas dito sa loob, sa mismong Mindoro po, para ilabas lang po sa Mindoro? Sa pagkakaalam ko dati meron, pero sa ngayon meron tayong batas na bawal nang ilabas kahit anong parte ng Tamaraw sa amin do. Yun po. Sir, maraming salamat po, at sa hapon pong ito ay marami po talaga aming natutunan na nanggaling po sa inyo. Maraming salamat din at sa uulitin. Good luck sa inyo. Maraming salamat po. Sir, Thank you. mabuhay po kayo. Thank you po.